So let's start na po. So, good evening everyone. So our topic for today is heart failure. So what is heart failure ba? So when we talk about heart failure, ito ay isang clinical syndrome. Anong affected? Siyempre, it is the heart. Anong problem ni heart? Or ano bang function ni heart? 'Di ba? The main function of your heart is to pump blood. So with regard to heart failure from the word itself, si heart nagfi-failed or is unable to pump sufficient blood to meet the metabolic demands of the body. When we talk about your metabolic demands of the body, ibig sabihin lang yan, hindi enough yung blood na nabibigay niya sa mga tissue, sa mga organs, sa mga cells ninyo. So yun yung nangyayari dito. Usually this results to fluid overload. Aside from fluid overload, there is also inadequate tissue perfusion. Bakit po there is inadequate bakit po nagkakaroon ng fluid overload? Again, let's rewind. 'Di ba? Hi sir! Sir Matt, so let's rewind. When we talk about your cardiac cycle, 'di ba? There is right and there is left. Ang babae ang parating tama at ang lalaki ang parating mali. Right and left. Tama ay hindi magaganon. So when we talk about right, 'di ba saan yan napupunta? Sa systemic, 'di ba? That's why nagkakaroon ng inadequate tissue perfusion. Pag sinabi namang fluid overload, ibig sabihin unable to pump doon sa systemic or sa yung oxygenated blood, unable to pump papunta ulit sa mga different tissues. So anong nangyari? Bumabalik naman siya sa lungs ninyo, which causes now fluid overload. Or pwede kasing magkaroon ng right or left or both problem with regards to your heart failure. Now, when we're talking about your congestive heart failure or your heart failure per se, kailangan alamin nyo what is preload, afterload, and ventricular filling. Ano ba ibig sabihin ng preload? Ito yung pag nag-Gcash ka tapos magpapaload ka. Ay, hindi. When we talk about preload, ibig sabihin yan, the amount of stretch of the heart muscle. Usually, this is end of diastole. End of diastole. When we talk about naman the afterload, it is the pressure of the heart pumps. Ibig sabihin, kung si preload, ito yung, 'di ba? For example, ito yung heart ninyo. Pwede nang magbura. Magbura na ako basta heart failure. So for example, si preload, the amount of stretch of the heart muscle. So, isipin nyo na lang yung ventricles ninyo pag nag-fill ng blood before squeezing. 'Di ba ganito yung heart ninyo? So, you have your right atrium, left atrium, tapos right ventricle, tapos left ventricle. So, ano pong nangyayari? So, ang nangyayari po dyan is napupuno muna ng dugo dito. So, filling. Yan. So, yan po yung nangyari dyan sa preload. So, nai-stretch po yung inyong mga ventricles. When we talk about your afterload naman, yung squeezing, pag nag-squeeze na ito, ipapump niya na sa papuntang systemic or sa mga different parts of your body. When we talk about ventricular filling naman, ibig sabihin yan, ito yung process of blood entering your ventricles, yung pagpasok ng dugo sa ventricles ninyo. Bakit importante nating malaman yung preload, yung afterload, and yung ventricular filling? Because when we talk about your heart failure, typically this results sa mga condition that impacts your myocardial contractility. So when we talk about myocardial contractility, ulit dyan papasok si preload o yung stretching ng inyong ventricles. And when we talk about afterload naman, ito yung pressure. Tapos ventricular filling is yung pag pinupuno pa ng dugo yung puso ninyo. So yun po yung naapektuhan, which causes now inadequate tissue perfusion or fluid overload later on. So nagigets po ha? Again po, let's recap. When we talk about heart failure, from the word itself, failure of the heart to pump. So ibig sabihin, si heart unable to pump sufficient blood. Tama po? Yes or no? Yes or no? Sumagot kayo. Nagigets? Sumagot? Yes or no? Yes or no? Ay, wala na. 60. Yes. Yes.
Yes, gates. Yan, nag-gates natin. Nag-gates ha. Ayan, na-gates. Okay. Kung nag-gates nyo, o di tapos na po, yun na yun. Ay, hindi ba? When we talk about now, bakit ba nagkakaroon ng heart failure? Ay, bago mag-heart failure ba agad yung nangyari, sir? Hindi. May ginagawa pa po si katawan natin. So, alarin muna natin yung pathophysio. So, pathophysio. So, number one, there is, di ba, nasabi natin kanina, impaired myocardial contractility. Because of that impaired myocardial contractility, ano ulit yung affected natin? Ano yung tatlong yon? We have your PAV. We have your, ano yung P? Sumagot. 70 kayo dyan. We have your, ayan, sinusulat ko na. Baka mahina lang yung signal sa inyo. Ventricular filling. Ayan. We have your preload, afterload, and ventricular filling. So, anong nangyari kay preload? Increase po. So, nag-i-increase po yung stretching. Aside, also your afterload, nag-i-increase din po. Pero si ventricular filling, kokonti lang yung pumapasok na dugo. So, yan po yung nangyari dyan, ha. So, increase ang preload, increase ang afterload, pero si ventricular filling is kokonti. Now, kung mataas si preload, mataas si afterload, mababa si ventricular filling, this would cause na what? Decrease cardiac output. Sige, ano na ulit po ang cardiac output? Naalala pa po ba kung ano ibig sabihin ng cardiac output? Sumagot kayo. Sige, kung hindi po natin alam, when we talk about cardiac output, ito yung amount ng blood na pinapump ng heart per minute. So, amount of blood the heart pumps per minute. So, bakit? This is for us to receive enough oxygen and enough nutrients with regards to our tissues, our cells, our organs. So, yan po. So, again po, impaired yung myocardial contractility, nag-increase si preload, nag-increase si afterload, pero nag-decrease si ventricular filling. So, imagine, hindi na masyado napupuno, tapos nag-squeeze na agad. So, ibig sabihin, not enough yung pumapasok na oxygenated blood sa katawan natin, which results now to decrease cardiac output or amount of blood the heart pumps per minute. Because of that, ano pong mangyayari? Nagkakaroon po ng activation of compensatory mechanism. Sir, ano po ba yung compensatory mechanism ng katawan para makapag-adapt muna bago mag-cause ng heart failure? So, number one, we have your SNS activation. What do we mean by SNS? Sympathetic nervous system. Ano bang nangyari pag nag-activate si sympathetic nervous system? Any idea, guys? May idea ba kayo? May idea? Vasodilate, yes, ventricular, 5 liters, incomplete. So, ang nangyayari po, ano yun? High, yes po. So, when we talk about sympathetic activation, dyan napapasok si fight or flight, kung naalala ninyo. Tama? Fight or flight. 'Di ba? So, kung na-detect ng katawan na natin na si heart hindi na masyado nakakapag-pump ng enough blood kasi decrease na ang cardiac output niya. So, anong mangyayari? Mapoperceive ng ating utak na may threat with regards to perfusion because there is low BP, tapos low yung oxygen. So, si baroreceptors ng aorta natin, tapos carotid arteries natin, i-activate CCNS receptor.
So, andyan na si fight or flight. So, release of catecholamines. Ano ba ulit yung catecholamines ninyo? Andyan si norepi and si epinephrine. Ano bang ginagawa ng dalawa? 'Di ba? Binuboost niya yung heart tapos yung blood vessel response. So, with relates to that, increase ang heart rate ninyo. Aside from that, i-increase din ang contractility. May vasoconstriction, hindi vasodilation ha, vasoconstriction, especially sa mga arteries ninyo. Kasi pag nag-increase or may vasoconstriction, ibig sabihin, nag-increase din yung afterload, which now raises your blood pressure. And also, anong gagawin niya? It shunts blood to vital organs. What are the priorities na vital organs natin? We have your brain, your heart, and your kidneys. So, nagigets po natin. Ulit, activation of the compensatory mechanism. Number 1, we have your SNS activation. So, andyan si fight or flight. So, release of catecholamines, your epi and your norepi. So, pag sinabi nating norepi at epi, pag lumabas yan, ibig sabihin there is increased heart rate. Bakit? Positive conotropic yan. Ano pa? Increase din yung contractility. Positive inotropic naman yan. Vasoconstriction, especially to your arteries. Tapos, it gives bloods to your vital organs such as your brains, hearts, and your kidneys. Aside from that, nagkakaroon din ng activation ng renin-angiotensin-aldosterone system. So, later on, pag kidneys yung mga topic natin, pasadahan natin siya ng buong buo. Si renin-angiotensin-aldosterone or your RAAS. Yes, ALI-SN. Yan. Yes, 'di ba? Ang main goal lang naman sa renin-angiotensin yung later on nun is vasodilation or vasoconstriction. Anong pinakadulo nun? Vasodilation, vasoconstriction. Kung increased BP, ano yon? Constriction or dilation? Vasoconstriction. So, ulitin natin ulit. So, we have your impaired myocardial contractility. Because of your impaired myocardial contractility, nagkakaroon po ng increased preload, increase ang afterload, at decrease ang ventricular filling. So, in result, nagkakaroon po tayo ng decrease cardiac output. And because of that, ma-activate yung compensatory mechanism natin. So, mag-increase, hindi na kasya, pwede nang burahin, i-connect nyo na lang, ha? So, there will be increased venous pressure. Aside from that, it might lead, pag hindi na talaga nakapag-compensate, magkakaroon po ng myocardial damage or remodeling of the heart. Kaya later on, sa mga ECG ninyo, nakikita nyo, merong left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy, mga ganon. Which now could lead to congestion or edema. So, yan po ang nangyayari sa inyong heart failure. Again, ano yung pinakauna ulit? There is impaired myocardial contractility. Correct po? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes po. Aside from that, alin yung increase? Alin yung mga na-increase tapos alin yung decrease? Yes po, later on, ma-discuss natin yung medications. Meron diuretics, either loop diuretics or your potassium-sparing diuretics. So, we have your PAV. So, ano yung na-increase doon sa PAV? Increase ang pre- and afterload at decrease ang ventricular filling. So, ibig sabihin nun, pag masyadong mabilis ang pag-relax at squeeze, kukunti ang dugo, enough ba yung mapupuntang dugo sa mga katawan natin? Or technically, maganda ba yung perfusion ng dugo sa katawan natin? So technically, no, di ba? So, it would result to decreased cardiac output.
Since napansin ng CNS ninyo, one of the activation of compensatory mechanism, na-decrease ang cardiac output, ma-activate si CNS ninyo, which is now your fight or flight response. So, release of catecholamines, increase na yung heart rate, increase ang contractility, may vasoconstriction, para maganda yung perfusion sa brain, heart, and your kidneys. Aside from that, i-increase din yung venous pressure. Kung wala talaga, it would lead to myocardial damage or remodeling, and it would end up to congestion or edema. Nagigets po? Nagigets naman? Nagigets? Hi, Bonaw! Gates. Now, let's move on to different types of your heart failure. In your book, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6. Ano po ang meds? Later. So, ano muna tayo? Definition, pathophysio, types, causes, risk factors, tapos later on medications para at once siya, no? Yan. So, types muna tayo. We have your left-sided heart failure. We have your right-sided heart failure. We have your systolic heart failure. We have your diastolic heart failure. We have acute heart failure, and we have chronic heart failure. Ayan. So, pa-clean na lang natin yung mga definition. Kasi sa books ninyo, masyadong anong tawag dito? Malawak yung definition. So, when we talk about left-sided heart failure, ibig sabihin, anong nagkaroon ng problema? It is your left ventricle. Ano bang ginagawa ni left ventricle ninyo? Di ba, nagpa-pump siya. Nagpa-pump siya papunta saan ulit? Sa inyong systemic circulation. O kung rewind natin, yes, lung problem. Bakit po lung problem? Kasi ikaw ito. 'Di ba? Unoxygenated blood. O paulit-ulit to ha. Unoxygenated blood, superior vena cava, inferior vena cava. O sa mga nanood nung nakaraan, anong susunod? Anong susunod? Pagkatapos ng superior vena cava, inferior vena cava, you have your RA na pupunta or dadaan sa tricuspid valve. Hopefully, memorize nyo na to ngayon. And it goes to your right ventricle. Then goes to your... Saan pupunta? One of your semilunar valve. Ano to? Yan. Pulmonic valve. Tapos, pupunta siya ng pulmonary artery. Ilan ang pulmonary artery ninyo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ilan ang ninyo? Isa lang ang pulmonary artery mo, Nile. 2. We have 2 pulmonary arteries. And the good thing with your pulmonary artery is this is the only artery that carries unoxygenated blood because most of the arteries in your body carries oxygenated blood. So ito yung unique kay pulmonary artery ninyo, no? Then pupunta yan sa lungs. Ano mangyayari sa lungs? Gas exchange. So from unoxygenated blood, magiging oxygenated blood na siya. So magpa-pass through siya saan? Pulmonic vein. Tama po ba? Ilan ang pulmonic vein ninyo? 1, 2, 3, 4. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ilan ang pulmonic vein ninyo? Na chat GPT nyo na ba? Na Google nyo na ba? 1, mali. 2, mali. O may 3 at 4. 1, mali. 2, mali. You have 4 pulmonic veins, which is located sa may heart ninyo, no? Yan, 4. Next po, saan pupunta yan? Sa may left atrium ninyo. Tama po? Left atrium. Tapos, magpapass by siya saan? Andito yung mnemonics natin na LBM.
So, anong cus or anong leaflets yung dadaanan niya? You have your mitral valve, also known as your... Anong other term for your mitral valve? Bicuspid valve. Yan. Bicuspid valve na pupunta ng left ventricle, papunta ng isang semilunar valve, which is your aortic valve, tapos aorta, tapos papunta na ulit sa different parts of the body. So again, ang problem dito is your left ventricle. So si left ventricle daw fails to pump blood into the systemic circulation. So anong mangyari kung there is a failure to pump blood into the systemic circulation? Now, ang mangyari niya is magba-backflow siya papunta saan? Papunta po dito sa lungs ninyo. Yan yung mga comment nyo kanina. Magba-backflow papunta sa lungs. So, pag may left-sided heart failure ka, usually ang makikita mong signs and symptoms dito would be pulmonary in nature. So, pag sinabi nating pulmonary in nature, dyan yung makikita yung pulmonary congestion, crackles upon auscultation, dyspnea, orthopnea, pink frothy sputum, yung mga yan. Later on, isusulat ko naman, no? So again, pag sinabi nating left-sided heart failure, because of the inability or the failure of the left ventricle to pump blood into the systemic circulation, it backflows to your lungs. Signs and symptoms would be pulmonary in nature. Jeremiah SN, thank you for the rose. Ang bangon ng rose ni Jeremiah SN. Yan. Andito din po si Ma'am Rose ninyo. Sana magbigay ng rose si Ma'am Rose. Next, we have your right-sided heart failure. So from the word itself, right-sided heart failure. So anong problema dito? Your right side of the heart. Specifically, alin? Sumagot. Alin? I thank you, Jeremiah, for the join my fan club. You're the best. RV, yes. RV ang may problema. Bakit? Sila lang naman yung, di ba, si RV at left ventricle yung nagre-relax. Tapos, sila yung may preload at afterload. Ibig sabihin sila yung ito, for example, ito yung heart mo. Sila yung nagre-relax for ventricular filling at sila din yung i-squeeze or nagpa-pump para i-push siya papunta kung saan man. For example, ito papuntang pulmonic valve, ito naman papuntang aortic valve. Nagigets po? So, ganon, no? So, now, kung kanina si left ventricle yung may failure to pump blood into the systemic circulation, si RV naman, or your right ventricle, fails to pump blood into where? Into your papunta dito sa lungs. Nagets po? Kung kanina si left ventricle fails to pump blood to the systemic circulation, your right ventricle fails to pump blood into the pulmonary circulation. Now, kung hindi siya nakakapag-pump dito, magba-backflow siya sa inyong systemic. Tama po ba? Tama. Signs and symptoms, rest of the body or systemic. Yes. So, kung ito, nag-failure, papunta siya sa systemic, ang makikita nyo dito are systemic in nature, yung mga signs and symptoms. When we talk about systemic signs and symptoms, dyan papasok si peripheral edema or dependent edema. When we talk about dependent edema later on, pwedeng sa arms, sa legs, mga ganon. Andyan din si jugular vein distension, nagkakaroon ng hepatomegaly, ascites, mga ganyan. Ascites yan, nagkakaroon ng mga ganyan, no? Ayan. Nagigets pa po? Nagigets? Nare-relate? O, dito pa lang nagigets nyo na kung alam nyo i-drawing ito, no? Next, let's go to your systolic hypertension. Systolic heart failure. When we talk about systolic heart failure, ano ba ibig sabihin ng systole? Diba? When we talk about systole, S for squeeze. Yan. So, pumping. So, pag sinabi nating systolic heart failure, anong nangyari dyan? There is impaired ventricular contraction. So, ibig sabihin, contraction ng right at left ventricle nyo, nagkaka-problem po. Naigets natin? So, pag nagkaka-problem yan or impaired yung ventricular contraction ninyo, usually, ang kanyang EF or ejection fraction is less than 40%. Sir, saan po makikita yung
ejection fraction na yan. Pwede nyo po yung makita sa 2D echo or echocardiography, yan, 2D echo, 3D echo, basta echocardiography, yan, echogram. Aside from that, nuclear test, at madami pang iba. So, yan yung mga pinagtitignan ninyo. Yes, correct. There is a weak contraction because of the impaired ventricles. Again, the result is less than ejection fraction of 40%. So, ano makikita ninyo if there is a problem sa right ventricle at sa left ventricle contraction? Diyan lalabas naman yung mga symptoms ng fatigability, weak pulse, tapos malamig yung mga extremities niya. So, dyan po papasok si systolic heart failure. So, ulitin lang po natin, systolic heart failure, ibig sabihin there is impaired ventricular contraction. Both your right ventricle and your left ventricle. So, usually, ang kanyang EF dyan would be your less than 40. Pero with regards to systolic heart failure, si left yung may problem dito. So, signs and symptoms, easily fatigability, weak pulses, tapos cool extremities. Now, let's move on to your diastole. From the word itself, D, di ba kanina, S for squeeze, D for dilate, or relax. Yan. Diba? Diastolic heart failure. Ano bang nangyayari dyan sa nagigets po ba? Miss you, sir. Ayan, miss you too. Dahil dyan, lilibre mo ako sa Monday. Ay, hindi ganun. Wave po tayo kay Sir Al ninyo. Yan. Kung sino mang may estudyante kay Al dito, kung may sama kayo ng loob, comment down below para at least alam niya, aware siya. Huwag nyo ng APOB, dito mababasa niya na, ay, hindi tayo maggaganon. So, again, we have your diastole or diastolic heart failure. When we talk about diastole, ibig sabihin there is dilation. Pag nag-dilate, nare-relax. So, ano bang nangyari dyan? Ang nangyari naman po dito, kung kanina impaired yung ventricular contraction, ito naman impaired yung feeling. Yun. Parang yung crush mo, impaired yung feeling niya sa'yo. Ay, hindi ganun. Yan. Impaired ang feeling, decrease ang feeling. Due to what? Possible there is stiffness in the ventricles. Yan. Sir, so, anong connection kung nag-stiff yung ventricles? Imagine, kung nag-stiff ang ventricles, hindi siya masyado makakapag-stretch. Di ba, feeling ito or yung paglagay ng dugo doon sa ventricles. So, again, hindi siya masyado nalalagyan. So, usually, ang mga signs and symptoms with regards to diastolic heart failure is andyan si dyspnea, andyan si pulmonary congestion, and usually may hypertension si pasyente ninyo. Ulitin ko, dyspnea, pulmonary congestion, and hypertension. So yan, nakaapat na tayo. Sana nagigets nyo pa rin ha. We have first, your left-sided heart failure. There is a problem or failure of the left ventricle to pump blood into the systemic circulation. Kasi si left ventricle dapat nagbibigay siya ng perfusion sa systemic ninyo. Hindi. Nag-backflow siya papunta sa lungs. So, signs and symptoms niya would be pulmonary in nature. Right-sided heart failure naman, ang may problema is your left ventricle. It is unable to pump blood to your pulmonary circulation. Kasi dapat ito papunta dito. Hindi siya masyado nakapag-squeeze. So, bumabalik po siya sa system ninyo. So, ang magiging signs and symptoms niya would be systemic in nature. And we have your systolic heart failure, which is the inability or impaired yung ventricular contraction. So, usually it is a result of less than 40%. With regards to your diastolic heart failure naman, there is a problem with your feeling. So, hindi mo alam kung mahal mo ba talaga siya or crush mo lang. Ay, hindi ganun. Ayan, no? So, usually caused by stiff ventricles, no? Symptoms niyan would be dyspnea, pulmonary congestion, and hypertension. Now, let's move on to stop. Yan, stop na daw. Medyo natatamaan na si Gred, di ba? Yan. So, acute heart failure na tayo. For acute heart failure naman, di ba pag sinabi nating acute, this is a sudden onset. Biglaan lang. For example,
dumaan si Sir Al ninyo, tapos napasabi nyo, ay, ang cute naman ni Sir Al, sudden yun. Kasi biglaan lang siyang dumaan. Tama? Tapos nakyutan ka sa kanya. An example of sudden or would cause an acute heart failure would be your MI or your myocardial infarction. When we talk about your MI, ibig sabihin, there is a tissue death of the myocardial muscle. No, pwede din dyan pag nagka-problema yung mga valves ninyo. Pag nagkaroon ng valve rupture, yan. Pwede pong magkaroon ng acute heart failure. Life-threatening? Yes. Bakit po? Symptoms, possible symptoms niyan would be mabilisan pulmonary edema because this is acute, no? So, possible symptoms niyan would be pulmonary edema. Next, we have your chronic heart failure. Pag sinabi nating chronic, dahan-dahan yung progression niyan. Ibig sabihin, pinatagal mo, pinalala mo, hindi mo inayos. Tulad nung pag-aaway nyo ng jowa mo, pinatagal mo, nagmaganda ka. Ay, hindi ganon. So again, gradual progression. Ano ba yung mga possible na gradual ang progression? 'Di ba? Hypertension. Yan. Hypertension, 'di ba? Pag may hypertension ka, minsan hindi mo pinapansin. Tulad nung nagmamahal sa'yo ngayon, pero ang gusto mo, yung mahal mo lang. Ay, hindi ganun. Aside from that, pwede din po, example would be your coronary artery disease. So, since this is chronic heart failure, progressive din, and progressive yung mga possible symptoms na lumabas sa kanya. Ayan. Yes, yung mga yan later on. Secondary yung mga yan. Yan. Nagigets po? Michael, bakit madaming question mark? Nagigets naman? Nagigets? Sumagot kayo. 90 kayo dyan, tapos hindi kayo sasagot? Sumagot kayo. Ay, hindi tayo magaganon. Yes, gets. Yan. Yan, nagigets naman po. So again, what are the 6 types of heart failure na na-discuss natin for today's video? Burahin ko na din to ha, itong cardiac cycle. Memorize nyo lang itong cardiac cycle. Again, give me at least one. Ay, lumabo ang person. Lumabo. Yan. We have your left-sided heart failure, right-sided heart failure. What else? Bakit lumabo? Hello. Ayan. Uy. 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 Yan. We have your acute heart failure. We have your chronic. We have your systolic and your diastolic. Pero bakit malabo? Punasan lang natin. Nasaan yung pinupunasan? Ito pala yung pinupunasan. Ayan. Medyo luminaw na ata or hindi pa din. Bahala na kayo mag-adjust. Bakit? Bakit? Ayan. Feeling ko hindi pa siya lumilinaw kasi kailangan natin 15k likes yan. 15k likes naman dyan. O, tas kwento-kwentuhan muna tayo. Kwento-kwentuhan lang. Okay lang? Baka naman. Pwede. 15k likes. Haha, yan. So again, when we talk about your heart failure, that is the failure of the heart to pump sufficient blood to meet your metabolic demands of the body. Ibig sabihin, unable to perfuse yung tissue efficiently, di ba? Which result now to fluid overload or inadequate tissue perfusion or both. Yan. Sir, turuan nyo po kami sa wound dressing po. O go. Pero dapat ikaw muna yung masugat ha. Dapat sugatan mo yung sarili mo. Ay, hindi ganun. O, like muna tayo. Sir, fluids and elect naman. Ay, ang daming gustong mangyari sa buhay. Hindi tayo magaganyan. Yan. Fluid and electrolytes, ang diniscuss ko last time is your acid-base balance since it is part of your fluid and electrolytes. Hindi ko na masyado discuss yung other electrolytes. Doon lang ako nag-focus kasi nga patented to sa NUR 200. Pero, depende. Pag sinipag.
Huwag mo kong utusan kung ano ituturo ko. Ay, hindi. 15K likes nyo na. Yan, tapos continue na po tayo. So again, pag congestive heart failure ba, iisang parte lang yung pwedeng madamay. Pwedeng left lang ba, pwedeng right lang ba, or pwede din both. Again, pag sinabi natin congestive heart failure or heart failure, both po. Yan. Buti na lang sumasagot si Kiro na napanood ko yung ano niya. Yun din, panoorin nyo din yung yung video ni Kiro with regards to cardiac cycle. Yan. Na-or both po. Yan, na-or. Nor-or or nor? Nor both po. Yan. Parang may pesta dito sa amin. May nadidinig akong ano. Ayan. Oh, yan. Bilis niya naman kausap. Yan. So again, with regard to heart failure, with regard to pathophysio, there is impaired myocardial contractility, which results to increase ba ang ventricular filling? Increase ba ang ventricular filling? Increase ba? Ayan. Oh, naka 15 na kayo. Di wag nang mag-question. Back na sa discussion. Yan. Flip na natin yung camera. Sana lumiwanag na. Pag hindi lumiwanag kayong ayun, maliwanag na. Ayan. Maliwanag na. Mas maliwanag pa sa future mo. Ay, di tayo gaganon. Yeah. So again, let's talk about your causes and risk factors. O dun sa nagmamadali sa medication, kalma lang ha. Dahan-dahan lang muna tayo. Definition, pathophysiology, types. Now, let's move to causes and risk factors. For causes and risk factors, number 1 dyan po is si hypertension. Yan, hypertension. Kung may hypertension, kailangan may partner din yan na diabetes mellitus. Gets po? Aside from that, ano pa po? Yung mga mahilig mag-smoke dyan. Yan. Tulad ng smoke ham. Ay, smoke. Iba yun, sir. Smoking. Cigarettes, e-cigarettes, vape. Yan mga yan. Aside from that, alcohol abuse. Yan. Yung mga mahilig mag-fat bar dyan. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga bar na pinupuntahan ninyo? Or di kaya sa mga bahay-bahay, di ba? Yan. Ang recommended lang ata is one bottle for male or female, tapos 2 bottles, parang ganon. Pero hindi siya pwedeng ipunin na para sabihin nyo, ay hindi ako uminom na araw na ngayon, so pwede na akong magtatlo, parang ganon. Hindi ganon, ha? Aside from that, drug abuse, yan. Alcohol abuse and drug abuse. Mga prohibited, such as your cocaine, yung mga yan. Mga drugs, no? Aside from that, ano pa po ba? Ito, medyo masakit to kasi matatamaan ako. Obesity, yan. Katabaan. Aside from that, sedentary lifestyle. Lack of exercise, puro na lang ML, yan. Puro na lang kain kayong magjowa, mga ganyan. Ay, ganun, no? Aside from that, ano pa po? Ito, mga diseases naman na to. Pwede pong coronary artery disease. Aside from coronary artery disease, pwede pong MI. Aside from MI, kaya nga may nagsabi kanina ng cardiomyopathy, pwede din po ang cardiomyopathy. Could lead to heart failure, which would be discussed later, baka next week na lang. No. Aside from that, valvular diseases. Valvular heart disease. So, yan po. Yan po yung mga causes and risk factors, no? If you have seen other books na may mga causes and risk factors, di idagdag nyo na lang po ito, no? So again, we have your hypertension, we have your diabetes mellitus, we have your smoking, alcohol abuse, drug abuse, we have your obesity, we have your sedentary lifestyle, we have your coronary artery disease, we have your myocardial infarction, we have your cardiomyopathy, and we have your valvular heart diseases, ventricular overload. Yan. Next,
O, dito na papasok yung signs and symptoms or clinical manifestations. So, burahin ko na po ulit ha. So, we have your, ay, ba't di ko ito binura? Clinical manifestations. Yan, clinical manifestation. So, with regards to clinical manifestation, let's divide it into two. We have your left-sided heart failure and we have your right-sided heart failure. Bakit, sir? Listing yung mga makikita nyong symptoms later on. Kasi nga sinabi natin, pag left-sided heart failure, that is more pulmonary in nature, yung magiging signs and symptoms. When we talk about right-sided heart failure, that is more of systemic predominant, yung mga signs and symptoms. So number one, we have your pulmonary edema. Yeah. We have your pulmonary edema versus your right-sided heart failure, which is dependent edema or peripheral edema. Again, when we talk about your pulmonary edema, anong madidinig mo dyan upon auscultation? May crackles. Yan. Aside from that, because of the accumulation of fluid, hirap din huminga si pasyente ninyo. May dyspnea siya, may shortness of breath. When we talk about dependent edema naman or peripheral edema, ano bang ibig sabihin yan? Diba? Si right ventricle nyo is masyadong mahina na mag-pump ng enough blood sa lungs, papunta sa lungs. So, anong mangyayari? Yung blood, mabibuild siya doon sa mga veins ninyo, pero si fluid ninyo, mapupush out siya doon sa mga tissue. That's why nagkakaroon po tayo ng edema. Now, pag sinabing dependent edema, ibig sabihin that is fluid build up saan? Either arms, sa legs, or sa feet. Yun po yung nangyari. Next, we have your orthopnea. O, pag sinabi natin orthopnea, anong ibig sabihin yan? Any idea? Pag sinabing orthopnea, yes, tama yung nasa isip mo. Matagal ka lang mag-type. Pag sinabi natin orthopnea, these are the patients na hirap huminga pag naka-lie down, nakahiga. That's why, para makahinga sila, either standing or sitting yung ginagawa nila. Yan. SOB while nakahiga. Yan, si Blissel. Ha ha ha, sabi ni Blissel. Next, we have your paroxysmal nocturnal pangit talaga ng sulat ko. Nocturnal dyspnea. Yan. Ano ibig sabihin ng paroxysmal nocturnal dyspnea? Any idea? Go. I'm giving you time. 5, 4, 3, 2, 1. Tama ulit yung nasa isip mo. Yan. DOB at night. Usually, ang mga patient, paano ba nila i-describe yung experience nila? Sinasabi ng mga pasyente po is, during night, nagigising sila. Kasi, inaatake sila ng shortness of breath. Either shortness of breath, coughing, or wheezing. So, anong gagawin nila? Nagigising sila, tapos umuupo sila or naglalakad-lakad para habulin yung paggagas nila ng air. So, yun. They feel like they are suffocated. Parang si jowa mo, yung ginagawa niya sa'yo, ay, hindi yun. Hindi ka sa, sa jowa mo. Yan, no? Chest pain, hindi ko pa natanong sa mga pasyente. Pero with regard to your books, yun yung kasing sinabi niya lang. More of shortness of breath, coughing, and wheezing. Siguro because of the shortness of breath, sumasakit din yung dibdib. Ay, ang sakit naman ng discuss. Oo nga.
Yun no, Blissel, nang-aatake siya. So that is your paroxysmal nocturnal dyspnea or waking up at night due to severe shortness of breath, cough, and wheezing. So napapatayo or napapaupo ang pasyente ninyo tapos naglalakad-lakad. Kasi feeling nila hinahapo sila or hinahabol nila yung hininga nila. They feel like they are suffocated and they need fresh air. So yung gano'n, no? Aside from that, ano pang next? We have your coughing. With regards to cough, may pink frothy sputum. Yan. Kung mahilig kayo sa strawberry-like, ganyan yung itsura niyan. So, pag sinabi po natin cough na pink frothy sputum, sir, bakit po nagkakaroon ng pink frothy sputum si pasyente? Alalahanin po ninyo, meron pong edema si pasyente ninyo. So, pag sinabi natin edema or pulmonary edema, anong nangyari? There is fluid accommodation in the lungs or fluid build-up in the lungs. So, anong nangyari? Yung fluids na yan, maglilik yan sa blood vessel papunta sa alveoli sac ninyo. So, pag nag-mix yan, anong mangyari? It will appear na para siyang pink and frothy sputum. Sir, di mabasa. Sir, naka-record ka. Ma'am, pangit talaga ng sulat ko. Yun yung problema ko. Sir, naka-record. Ma'am, nagre-record pala ito mag-isa. Meron. Nakita ko siya. So, yun. Shoutout natin si Ma'am Barbie ng 3 beses. Na po. Po kay Ma'am Barbie. So, ulitin ko lang po, bakit may pink frothy sputum? Again po, because of the pulmonary edema. Pag sinabi nating pulmonary edema, there is a fluid build up sa lungs ninyo. So, ngayon, pag yung fluid na yan nag-leak sa inyong blood vessels papunta sa air sacs ninyo, which is your alveoli, tama? So, ano nangyayari dyan? It will mix doon sa air. So, now, it becomes pink and frothy. So, yun po. Nagigets natin. Painawang pa yan. Yan. Hi, Ma'am Barbs. Yan. Haha, tawang-tawa naman ako sa live na to. Dahil jam tap. Yes, tap po tayo. Huwag tayong madamot sa tap. Habang nag-explain ng person, tap kayo dyan. Pag nakakaluwag-luwag kayo sa buhay, send gifts naman kayo dyan. Hindi yung puro kinig lang, tapos walang ambag. Ay, hindi ganon. No. Hindi tayo maggaganon. Restlessness and confusion. So, restlessness and confusion. Aside from that, di ba may shortness of breath? So, pwede din pong magkatakip niya si pasyente or fast breathing. And due to pulmonary edema, nagkakaroon din po ng cyanosis si pasyente ninyo. So, yan po ang left-sided heart failure. So, kung papansin niyo, there are mostly pulmonary in nature, especially doon sa mga upper portion. No? Next, we have your right-sided heart failure. So, continue natin. So, peripheral edema or your dependent edema. Aside from that, there is jugular vein distension. So, bakit? Balikan nyo lang po ulit yung cardiac cycle. Di ba? Si RV ninyo is unable to pump papuntang lungs. So, kung hindi siya makapag-pump papuntang lungs, magba-backflow siya sa system ninyo. So, meron tayong jugular vein distension. We have your hepatomegaly. Sir, bakit may hepatomegaly? Kasi po, may connection, may vein. Nakalimutan ko na kung anong vein yun. Na connected kay liver ninyo at superior inferior vena cava ninyo. No, that's why nagkakaroon po ng hepatomegaly. So, pag may hepatomegaly, nagkakaroon din po ng right upper quadrant discomfort. Aside from that, nagkakaroon din po ng ascites ang pasyente ninyo. So, dahil may ascites siya, anong meron? Pag may ascites ang pasyente nyo, anong meron? Balik sa system, correct? There is weight gain. With regards to weight gain, ano yung kailangan nyong i-report? Pag sinabi kasing weight gain, that is because of fluid gain. So, ano yan? Pag 3 pounds ang gain niya in a day, yan, 3 pounds in a day or 5 pounds in 7 days, you need to report this to your doctor.
Ulitin ko po. With regards to weight gain, that is due to fluid gain. So, if the patient, so every morning as a nurse, you need to monitor the weight of the patient using the same clothes. Nagigets ninyo? So, if napansin nyo na, kahapon, ano lang siya, 97 pounds. Tapos, ngayong araw na to, nag 101 pounds siya. So, kailangan nyo na tong i-report sa inyong physician. Or in totality, in 7 days, accumulate siya ng 5 pounds gain in 7 days. Kailangan nyo na din pong i-report yan. Sa kanino? Doon sa IW. Sa nursing assistant. Nursing assistant, hindi. Sa physician niya. Nagigets po. And next po, we have your anorexia and your nausea. Yan. Sino siya? Siya si nausea. Yan. Nagigets po natin. So again, kung mapapansin nyo, sa right-sided heart failure, mostly systemic in nature yung magiging signs and symptoms. May splenomegaly din pala dito, no? Next, yan. Move na tayo, ha? We have now your diagnostic. Sana nagigets nyo. Kung hindi, edi mag-lib na lang. Ay, hindi magli-lib. Tap-tap muna bago mag-lib, no? So, next na tayo. Ayan, doon sa mga naghihintay doon sa signs and symptoms. Ayan. Sana po nabanggit yung mga gusto nyong signs and symptoms na makita, no? So, bago tayo pumunta ng diagnostics, ano naman, paabutin nyo naman ng 35. Mabilis naman kayo magtatap-tap eh. Yan, 35 muna. Tapos, saktong kwentuhan muna tayo. Okay lang. Kung medyo ayaw nyo nakikita yung mukha ng person, i-cover nyo lang yung screen, pero tap-tap pa din kayo. Hello po sa 96 viewers natin. Our topic for today is heart failure, no? So, sa mga hindi po nakapanood, planning po ako na mag-create ng YouTube account para yung mga na-discuss po dito, respiratory diseases and yung mga cardio, is doon ko na lang po i-post para i-rewind ninyo, no? Ganun tayo kabait, no? Kasi nag-iipon tayo ng, anong tawag dito, good karma, para pag kinuha na ni Lord, ay, hindi kukunin ni Lord, maaga pa. Yeah. At least para may pag-reviewhan kayo, no? Ayan po. Pa 35k likes nyo, tapos let's continue with the discussion. Let's move na doon sa diagnostics. So, ano pa ba? So again, ano yung mga types? Types of your heart failure. We have your left-sided heart failure, right-sided heart failure. Pwede pang NCLEX. With regard to NCLEX naman kasi, di ba, una muna is concept. So, pwede naman po. Pwede mo siyang aralin para ganon. Or intindihin for your NCLEX. Pero pag, ano kasi sir, medyo, yung technique ko dito, patawa-patawa lang, no? Pero may matututunan ka naman. Kung ibang kasi masyado silang seryoso. Ako kasi hindi ako seryoso sa buhay. Yan. Hello sa pinakalatina natin, na si Isabels. Andyan po. Yan. So again po, types of your heart failure, we have left-sided, right-sided, we have your systolic heart failure, diastolic heart failure, we have your acute, and we have your chronic. When we talk about left-sided heart failure, commonly the symptoms would be pulmonary in nature, no? Because ano naging problem? The left ventricle fails to pump blood papunta pong systemic. So, kung hindi siya makapag-pump ng blood systemic, saan siya magba-backflow? Sa pulmonary. That's why, ang magiging signs and symptoms are pulmonary in nature. Happy pill talaga si sir, pero sa klase manahimik na lang talaga ang oath na to. O Oblisil. Kasi sa klase, iba't iba yun. Siyempre, bayad yun kasi. So, you need, tapos, alaga naman na magganito-ganito ako sa klase, di baka hindi naman na ako igalang, no? So, iba din tayo sa klase, no? If ever na hindi po nakapasa NCLEX and balak mag-retake, magkano po ulit gastos? Hindi ko lang sure, Benz. Pero, sige, ask ko yung co-instructor ko na may tita na nag-retake, if ever, kung paano yung naging process. Pero alam ko sa Pearson lang din yun, mag-a-apply ka lang sa Pearson.
So, yun. Pero pag sinabi naman pong right-sided heart failure naman, ibig sabihin, the right ventricle fails to pump blood papunta saan? Papunta sa lungs. So, nagba-backflow siya ngayon sa systemic. So, usually, systemic in nature yung magiging signs and symptoms. No, so pag sinabi nating systemic in nature, so diyan mapupunta si dependent edema, peripheral edema, ascites, hepatomegaly, jugular vein distension, etc., etc. No, yan. Yan, malapit na po tayo mag 35k likes. So we have your systolic heart failure naman. When we talk about systolic heart failure, that is due to impaired ventricular contraction. So ano usually makikita nyo dyan? Yung ejection fraction nila is less than 40%. No. Ano yung mga symptoms nila? Fatigue, weak pulses, and cool extremities. Sana all cool, di ba? When we talk about diastolic heart failure naman, there is impaired feeling. Because when we talk about diastole, that is all about relaxation, or letter D din, dilate. Pag sinabi naman natin systolic, letter S, squeeze. No. So, kung there is impaired ventricular feeling, usually the ventricle, yung nasa baba, are stiff. So, anong nangyayari? Hindi masyado makapag-stretch. So, hindi siya masyado makapag-accommodate ng dugo. So, ano magiging signs and symptoms niya? Dyspnea, pulmonary congestion, and hypertension. Ayan, 35k na. O pa, ano muna, pa 14 nyo na. Kwentuhan muna tayo or review ng mga ano natin dito. Yan, 14 na. Grabe naman kayo. Minsan-minsan lang maglambing. Magtatampo pa kayo. Yan. Ayan. Thank you po sa nag-follow. Yan. Causes and risk factors. Again, we have your hypertension. We have your diabetes mellitus. Yung mga mahilig mag-smoke. Anong smoke yan? Smoke ham. Ay, hindi ka mag-i-smoke ham. Pwede yun later on because it would cause obesity. Pero like cigarette, e-cigarette, vape, yung mga yan, alcohol abuse, drug abuse such as cocaine, pwede yung mga yan, could cause heart failure. Aside from that, sedentary lifestyle, wala masyadong exercises, nakaupo lang, yan. So, there are diseases as well that could cause heart failure such as coronary artery disease, myocardial infarction, cardiomyopathy, and valvular heart diseases. Ayan. So, nire-review ko lang kayo habang nakaharap ako sa inyo, no? Para baka namimiss nyo tong mukhang to. Ay, hindi nyo So again, when we talk about clinical manifestations or signs and symptoms, ulitin lang po. Basta i-memorize nyo lang po ang cardiac cycle, maiintindihan nyo yan. Left-sided heart failure, si left ventricle, imbis na mag-pump ng dugo papunta si systemic, hindi, kasi there is a failure of the ventricle to pump properly. So, saan siya mapupunta? Sa lungs ninyo. So, signs and symptoms would be pulmonary in nature. So, there is pulmonary edema. So, upon auscultation, may mga crackles. Ano pa ba? Pink frothy sputum. Again, caused by the pulmonary edema. So, pag nag-leak yung fluid ng papunta sa blood vessel, so magmi-mix siya yung sa alveolar sac ninyo, tapos yung sa blood vessel, that would result to pink frothy sputum. Yun. So, anong itsura niya? Para siyang strawberry-like. Yan. So, hello po. Pinapa 40k likes ko lang po, tapos back na po tayo. So, again, we have your orthopnea. When we talk about orthopnea, so, individuals or your patient is unable to bear na makahiga. Nahihirapan silang huminga, para silang nalulunod. So, anong gagawin nila? Either sitting or standing up. Next, we have your paroxysmal nocturnal dyspnea. When we talk about paroxysmal nocturnal dyspnea, ibig sabihin, waking up during night time. Why? Because of shortness of breath. Usually, mga patient, ang sinasabi is, para silang nahahapo, para nilang hinahabol yung hininga nila. That's why ang mangyayari is magigising sila, tatayo, maglalakad-lakad. They need fresh air. Parang ganun po yung explanation ng mga patients natin. Aside from that, ano pa ba? Restlessness, confusion, tachypnea, and cyanosis. Since there is problem with your lungs.
because there is fluid accumulation. Nagigets po? Next, we have your right-sided. This is just a review, tapos mag-back na tayo sa diagnostics ninyo. So, right-sided naman po ulit, since the right ventricle fails to pump blood to the saan? Papunta sa lungs, di ba? So, hindi siya nakapag-pump, saan siya magba-backflow? Sa system ninyo. So, systemic in nature yung magiging problem niya. Hello po again kay Ma'am Rose. Kung may sama po kayo sa instructor nyo na si Ma'am Rose Deramas, kindly comment down below para at least basahin na po natin dito. Huwag nyo na pong ipaabot sa POB Confessions. Baka kasi hindi nyo banggitin yung pangalan niya. Ayun po. So, we have your dependent edema. Ibig sabihin lang po niyan, there is fluid accumulation to your arms, feet, mga ganun po. Aside from that, may jugular vein distension, hepatomegaly, ascites, weight gain. Nursing intervention for your weight gain is you need to report if the patient gain weight 3 pounds, more than 3 pounds in a day. No. Bakit? There is fluid gain. So, kung may fluid gain, mas hirap mag-contract ulit si heart ninyo. Aside from that, ano pa po? Pag more than 5 pounds in 7 days, that is very bad. You need to report that also to your physician. Ayan, pa 40 kg nyo, konti naman na yan. Aside from that, meron pong anorexia and nausea ang pasyente nyo. Tapos, let's move to your diagnostics. Paabutin lang natin ng 40k likes. Tap. Ang gawin nyo, yung 10 kamay ninyo, pati yung paa, isama ninyo. Ben, good evening po, sir. Good evening din po. Yan, nonchalancy. Yan, nonchalant daw siya. So, again po, pa 40k likes, tapos let's proceed to your diagnostics. Lala Chuko 06. Hi, sir. Hello. Kung sino man kayo, hello po. So, diagnostics na tayo. Pa 40k likes nyo na, B. Grabe naman. Pero pag mag-extra kayo, pwede din gifts. Yan. Pwede din po gifts. Or cash G's. PM lang kayo. Ay, hindi tayo mag-PM. Again po, for my viewers po, magkikreate po ako ng YouTube para i-post ko doon yung mga previous lectures natin or live natin ng respite, tapos CAD, tapos ito, no? Para at least may balik-balikan kayo. No? Para may ibabash kayo doon. May pagko-commentan kayo. Nakakatawa si Sir, ha. NCLEX. Flamingo, pwede din po for NCLEX ito. Since, pag sinabi po kasi nating NCLEX, you need to at least know your concept first. Tapos, mag-Q-bank ka na. No? So, let's proceed. 40k na. Ang dami mong daldal, sir. Yan. Next po is your diagnostics. So, syempre, ang problem natin, si heart. So, we need to have your chest x-ray. Yan. Si chest x-ray nyo, makikita dyan, lumalaki siya. So, usually, may cardiomegaly. Aside from that, makikita din na there is pulmonary congestion. Yan. So, chest x-ray, cardiomegaly, pulmonary congestion. Next, ECG po. ECG, electrocardiogram or your EKG. So, ano makikita dyan? Mga arrhythmias. Aside from that, pwede ischemia. Yan. Arrhythmia. Ano ba yung mga common ECG findings with regards to patient with heart failure? So, number 1, di ba nasabi natin? Kanina may takip niya. So, usually, also, the patient is suffering from sinus tachy. Yan, sinus tachycardia. Bakit? Sir, bakit po may sinus tachycardia si pasyente natin? Bakit po? Yun din yung tanong ko. Ay, hindi ibabalik yung... Dahil meron po siyang, anon po, it is a compensatory response to, ano ulit yung kanina? Ano yung bumaba? Cardiac output. Yan po. Kaya po nagko-compensate siya. Kaya nagkakaroon po tayo ng sinus tachycardia. Aside from that, ano pa ba yung common ECG findings sa may heart failure? We also have your AFib. So, bakit po?
Bakit common ang atrial fibrillation sa mga may heart failure? Ang itsura pala ng AFib is makikita nyo pa rin ang QRS pero yung PQRS. Yung P at T hindi. Para siyang ganyan-ganyan tapos ganyan. Ganyan. Eh di ba dapat ang normal? Ganyan. Yan. Pero ganito siya. Ganito yung itsura niya. No. Common yan sa may mga, yung AFib niyo, common yan sa may mga heart failure. Due to what? Due to atrial enlargement or dahil na-overstretch. Yan. So next, we also have your LVH. Anong LVH? Lumang bagha. Ay, lumang bagha. We have your left ventricular hypertrophy. Usually, nakakaroon po ng left ventricular hypertrophy due to pressure overload. So, causes niyan your hypertension. Ano pong makikita ninyo? Napapansin nyo sa ECG strip ninyo, di ba may V1 to V6? Nagsha-shoot up siya. Yung QRS. Sobra. Yan. Tapos, yung V1, parang for example, V1 to, tapos V2, ganyan ulit, shoot up siya. Nag-overlap. Yan. Ganyan. So, pansinin nyo din yung mga ECG ninyo, lalo pag nag-duty kayo, no? Aside from that, kung may LVH, meron ding LDH. Ay, Lingayen District. LDH, we have your RVH. Alright? Ventricular hypertrophy. So, yung right ventricular hypertrophy, saan yan makikita common? Siyempre, sa may right-sided heart failure or sa may mga may pulmonary hypertension. Next, ano pa makikita ninyo na common? Mga bundle branch block, either left bundle branch block or right bundle branch block. Usually, cause niyan is yung delayed ventricular conduction, which is common to your heart failure. So, madami pa yan ha, pero ito lang yung mga common na pwede nyong makita sa mga pasyente na merong heart failure. So, again, arrhythmias and ischemia. Pag sinabi natin ischemia pala, para mas madali nyo din intindihin, di ba sinabi na natin yun last time? Ischemia versus your infarction. O, di ba regarding ST to? O, pag ischemia, may letter S, so there is ST, ano? Sagot sa 90 viewers ko. Habang nagla-like kayo. Ay, nagla-like tapos sasagot. Ka ba, sir? There is ST depression. Yan, may S din yan. Depression. Hindi elevation. Sa infarction yun kasi may letter T. There is ST elevation. Yan. Para mas madali nyo mag-gets, ha? So, pag ischemia, letter S, ST depression. Pag infarction naman, usually ST infarction. Sir, ano yung tsura nun? So, ito yung ECG ninyo. Pag depression, paano ba yung depression? Yan. Hindi na siya iso, hindi, mas mababa pa ng konti yan. Yan. Hindi, taas naman. Yan. Hindi na siya isoelectric. Yan. Diba dapat isoelectric? Pag sinabi kong isoelectric, si P-wave, tapat-tapat yan lahat. Ito, hindi. Mababa. Pag ST elevation naman, yan. Ganyan. Parang pa-tombstoning siya. Mataas. Diba? P, Q, R, S, T. Ang normal, dapat ganyan lang siya. Yan. Pantay. Isoelectric siya. Yan. Nagigets po natin. Nagigets din yan. Dami mong sinasabi, sir. Move on ka na. Next. So, aside from X-ray, aside from ECG, nabanggit ko kanina, paano i-check po ang EF? Paano i-check ang EF? Sagot. Paano i-check ang EF? Sa 88 viewers ko. Sagot. Ang tagal mag-type. Paano i-check po ang EF? Uy, nagchat-chat GPT pa. Uy, nag-google pa. So, pwede po ang echocardiogram. Yan. Echocardiogram. Yan. Usually, sa echocardiogram, makikita kasi yung structure and functions of the heart. Real life. Ay, anong real life dito?
live via satellite. Sir, anong live via satellite? Ibig sabihin ko po, sa 2D Echo kasi nakikita namin kung ano itsura ng puso ninyo structure-wise. Tapos yung function niya, habang tumitibok siya, nakikita namin siya. No. Next, we have your BNP. Ano yan? Bureau of National Police. Ay, hindi yan Bureau of National Police. That is your B-type. Di ba? Buti pa si B-type niya, ikaw hindi kanya type yan. Natriuretic peptide. So you have your BNP or your B-type natriuretic peptide. This is a parang isang markers with regards to heart failure. Kasi po, pag nag-increase ito, ibig sabihin there is fluid overload. Yan. Bakit ba, sir? Para saan ba yan si BNP na yan? Yan si BNP, hormone yan na nire-release ni, no? Nire-release yan ni ventricles. Bakit? Nire-release niya yan in response to what? Increased wall stretch and pressure. So, kailan ba nagkakaroon ng increased wall stretch and pressure? Usually, that is caused by volume overload, which is seen saan? Sa heart failure, tama? So, ano bang ginagawa kasi niyang BNP? Yung BNP na yan, it promotes from the word itself, natriuretic or natriuresis. Ano yung NA? NA, yan yung tumutulong sa mga nurse. Ay, hindi yun. Ano yung NA? That is your, anong element yan? That is your sodium. Because your BNP helps in sodium excretion. Yan. My triuresis. Because that is for your diuresis. Yan. And because of that, there is vasodilation. Ano bang nangyayari pag there is sodium excretion, may diuresis, may vasodilation? It decreases what? The heart's overload. Yan. Kaya importante si BNP ninyo. Nagigets po? Nagigets ba? Para saan si BNP? Nagigets? Hopefully nagigets nyo ha. Kung hindi, i-end ko yung live ko. Ay, walang nagtatap-tap. Nakikinig lang kayo. Ayan. May nakita na akong heart. Pwede po bang paulit yung BNP? Ay, ayoko na. Cookie. Ay, hindi. Sige, ulitin po natin. We have your BNP. When we talk about your BNP, that is your B-type natriuretic peptide. That is an indicator for fluid overload. Sir, sana next neuro. Ay, wag kang nagde-decide kung ano yung discuss ko. Ay, my time, no? Ulit, sir. Sige. BNP or your B-type natriuretic peptide. Again, when we talk about your BNP, pag nag-increase yan, that is because of what? Because of increased fluid overload. Sir, ano po ba yung BNP na yan? Yung BNP na po yan is a hormone released by what? By your ventricles. Bakit? Neurosunod. Ay, grabe. Yan. Ulitin natin na BNP. That is a hormone that is released by your ventricles. Bakit nagre-release si ventricles ng hormones na BNP? That is in response to your increased wall stretch. Wall stretch, nag-stretch siya. And pressure. Bakit? Kailan ba yan? Usually that is caused by volume overload. Saan ba nakikita natin ang volume overload? 'Di ba sa heart failure. Nagigets po? Because of your BNP, it helps what? Andyan na nga, natriuretic. Because it promotes what? Sodium excretion. Aside from that, diuresis. Aside from diuresis, vasodilation. Very nice review, Doc Hans. Thank you po, Sir Doc Hans. Send Gcash. Ay, hindi tayo magsisend ng ganun. Because of the BNP, which promotes sodium excretion, diuresis, and vasodilation, it now reduces the cardiac
workload. Ayan. Or heart workload. Yon. O next, kailangan alamin nyo din what is the normal value of your BNP. According to your Brunner and Sudark MedSearch, less than 100 PG per ml. Hindi ko alam ibig sabihin ng PG ha. Baka patay gutom. Kaya na lang mag-search. No. GB, ay, MS, sir. Ay, grabe. Pero andyan yung notes ko. Nakita ko pa yung notes ko dyan. So, yon. So, again, BNP, less than 100 PG per ml, all good yan. Nagigets niyo po? All good yan. Meron din tayong tinatawag na NT Pro BNP. Ibang test yan, pero halos same lang din. Usually, less than 125 naman PG per ml for age na less than 75. Pag more than 75, okay lang na less than 450. Ayan. Picogram. Ayan, may picogram si Doc. Ayan, Doc. Doc, pag may mga gusto po kayong idagdag nyo lang po ha. Yan po. So, yan po. We have your BNP, which is the normal value would be 100 PG per ml. And we have your N3 Pro BNP. We have your less than 125 PG per ml for ages less than 75. And for more than 75 years old, 450 PG ml is normal. That is according to your book. Pero syempre, pag sa mga clinics naman na, may mga ano naman sila doon, parameters. So, yun na po yung ifa-follow natin. Next, aside from that, so meron na tayo ulit. Ano yung mga diagnostics natin na mga una-una? We have your chest x-ray. Your chest x-ray will result, cardiomegaly, pulmonary congestion with regards to heart failure. Pag sinabi naman nating arrhythmias ay ECG, makakakita kayo ng mga arrhythmias. So usually, mga ischemia. Ano usually yung mga ECG findings? So number 1, we have your sinus tachycardia. Bakit po ulit nagkakaroon ng sinus tachycardia? Because that is your compensatory response due to low cardiac output. Aside from that, mga common ECG findings with regards to your heart failure, we have your AFib or your atrial fibrillation. So again, parang may quivering ng P at T, pero maliwanag yung QRS, tapos nagaganyan siya ulit, tapos ganyan. Yan. E di ba ang normal? Ganyan. Yan. So yan, that is common to your heart failure because of your atrial enlargement, tapos because of the stretching. Aside from that, LVH, RVH, yung mga yan, common yan with regards to heart failure and your bundle branch block. Nagigets po natin. Again, next, we have your echocardiogram. With regards to your echocardiogram, you need to check your EF or your ejection fraction. So, usually, ang normal dyan is more than 50%. No. Less than 40%, medyo hindi na maganda yung ejection fraction ng inyong pasyente. I Stitch invites you to co-host. Ang daming co-host naman. Yan. Tapos next po, we have your BNP or your B-type natriuretic peptide. Again, your B-type natriuretic peptide is a result of increased fluid overload. So again, what is BNP? Your BNP is a hormone released by your ventricles. Again, because of what? Because of the heart response to wall stretch and pressure, which is often due to, alin? Fluid overload, di ba? With regards to the case of heart failure. Si BNP helps promote what again? Kaya nga may natriuresis because of sodium excretion, diuresis, and vasodilation, which reduces the heart overload. The normal value would be less than 100 pgml, and for your NT-Pro BNP, that is less than 125 for ages 75 years old and below, and 450 pg for more than 75 years old. No. ABG. So, meron din pong ABG. Si ABG naman, usually ang makikita nyo dyan, hypoxia. So, anong titignan nyo? Yung oxygen, partial oxygen. No. ABG, yan. ABG, and usually ang diagnostics na ginagawa is cardiac catheterization. Bakit? Bakit po magka-cardiac catheterization? That is for your coronary assessment. Nagigets po?
coronary assessment. Mas i-discuss pa natin si BNP. So again, ano po yung normal? Ano yung normal na BNP? So 76 viewers po natin sumagot. Habang nagtatap-tap, ay, ang dami mong pinapagawa, sir. Nagtatap-tap na, tapos magko-comment pa. 100. Less than 100 to be exact, ha? Less than 100 to be exact. So, less than 100. So, pag less than 100 PG per ml, pasok ka pa. Wala ka pang ano niyan, heart failure. Parang heart failure is unlikely to happen. Pero if the result is 100 to 400 PG per ml, pwede. Early sign na yan na pwede kang may heart failure or possible causes din ng COPD or pulmonary embolism. So next, pwede din po more than 400 PG. This is a suggestive of heart failure na. Tapos, more than 900, severe na yan. Severe heart failure. Usually sa mga older adults na mga to. So, ito lang yung mga alalahanin ninyo, no? So, less than 100 PG per ml, heart failure, unlikely to happen. Pag sinabing 100 to 400 naman, maybe early heart failure or possible other causes such as your pulmonary embolism and your COPD. Pag 400 or more than 400, suggestive of heart failure na yan. No, talagang meron na po siyang heart failure. Pag more than 900 naman po, severe heart failure na yung meron si pasyente ninyo. Now, let's move on to your medications. Medical management na tayo and medications. Nagigets po natin, ha? Nagigets? Ayan. Medications na tayo. So, for your medical management naman, binibigay ng mga doktor tong mga gamot na to is because, di ba kanina, with regards to cardiac output, para ma-improve yung cardiac function, aside from that, so we have your drugs. So, andyan si Ababin. Yan. Si Ababin. Ababin? Yan. Kilalanin nyo si Ababin. Kilala mo si Ababin? Hindi mo kilala si Ababin? Papakilala ko si Ababin. Yan. Ava na lang. Masosyal. Pakinggan. Ava. Yan. Ava. Tapos Bin. Yan. Ava Bin. Yan. Ava Bin. Yan. So, hindi. Ayoko. Balik ko na lang. Ay, hindi ka magulo, sir. Aba na lang. Aba Bin. Yan. So, first, we have your ACE inhibitors. ACE inhibitors. And also your ARBs. So, pag sinabi natin ACE inhibitors, ano yung mga yan? Those are medications such as your Prilpril, Lisinopril, Enalapril, Captopril, yung mga yan. So, Prilpril. Kaya nga, April, di ba? So, Pril. Your ARBs naman, di ba? Angiotensin 2 receptor blockers, di ba? 2 favorite character mo. May dalawa din siya, dalawang sungay because it sounds like Sartan. It sounds like your favorite character, Satan. Yan. Nagets po natin. Dagdagan ko pala. Abad Bin. Yan. Si Abad Bin. Yan. Yan. Ano yan? Estudyante sa Yupang, si Abad Bin. Yan. So, we have your ACE inhibitors and your ARBs. Example of your ACE inhibitors, those that ends in Pril, Enalapril, Lisinopril, Captopril, ARBs, last with your Sartan, Losartan, Valsartan, Telmisartan. Ano bang ginagawa niyan? The purpose of your ACE inhibitors and your ARBs is to decrease the afterload. Again, purpose is to decrease the afterload. Bakit? Ano ulit problem kanina doon sa pathophysio natin? Si afterload, mataas, mababa? Sagot? Huy, sagot. Sa kanina sa pathophysio natin, mataas or mababa?
mataas. That's why si ACE inhibitors natin helps na pababain si afterload. Di ba pag sinabi natin afterload, ano yan? Yung contraction or your pumping ng ventricles ninyo. So, ano mangyari dyan? Pag decrease ang afterload, so mas improve yung survival ng pasyente ninyo. Next, take note lang pag ACE inhibitors, ang possible side effect niyan is nagging cough. Yung parang gumaganon-ganon siya. So yun, be mindful of that. Minsan ayaw ng mga pasyente yan. So, imbes na ACE inhibitors, ang ibibigay nyo, ARBs na lang po. Yan. Kaya may option tayo dyan. No? One of the side effects of your ARBs is coughing or nagging cough. Next, we have your beta blockers. Yan. Beta blockers is ano yan? Mga nag-end sa LOL. Yan. Atenolol, metoprolol, carvedilol, ikaw ulol. Tama? Yan. Ay, hindi ganun. No. So, anong ginagawa naman yan? Beta blockers, from the word itself, letter B, it gives brake to the heart. So, anong meron doon? It gives brake to your HR. Yan. Bakit po? Masyadong mabilis ang kanyang heart rate. Kaya nga kanina meron siyang tachycardia, di ba? So, what else? It decreases your myocardial oxygen demand. Yan po. So, yan po ang ginagawa ng beta blockers ninyo. It decreases the heart rate, or it letters B, it gives brake to your heart rate, and it also gives brake to your myocardial or decreases myocardial oxygen demand. Yan. Nagigets po natin? Sana po nagigets ninyo, ha? Next, we have your anticoagulants. Anticoagulants, example niyan, warfarin, or your also known as your Coumadin. Sir, para saan yan? Kanina, with regards to yung ECG reading niya, anong meron siya? Atrial fibrillation. Yan. AFib. So, purpose po ng anticoagulants nyo is for the arrhythmia, which is your atrial fibrillation. Clopidogrel, wait, check ko yung notes ko kung may clopidogrel pa akong nilagay dito. Parang wala akong nilagay na clopido. Hindi siya kasama si clopido. Yan. So again, AFib. Aside from that, di ba, anticoagulants, because usually there is thrombus. Because usually nagkakaroon po ng left ventricular thrombus risk. Yan. Kaya nagbibigay na po tayo ng heparin, yes po pwede. Kaya po nagbibigay na tayo ng, anong tawag dito? Anticoagulants. Yan. Next po would be your diuretics. Yan. Diuretics. Dalawa yan. Either potassium wasting or potassium sparing. Example of potassium wasting would be your furosemide or your Lasix. And for your potassium sparing naman po is your spironolactone or your aldactone. Yan. So, dalawa yan, ha. So, again, for potassium wasting, we have your furosemide or your Lasix. For your potassium sparing naman, we have your spironolactone or your aldactone. Yan. So, para saan naman yan? Di ba kanina, ano yung isa pang mataas aside from afterload? Ano pa isang mataas? Ano pa isang mataas kanina? Nakasama ng afterload. Mataas din si... Ay, hindi na kayo nakaabot doon. Sige, mataas din si preload. Yan. That's why, ang ginagawa po ng diuretics nyo, it decreases your preload. And aside from that, since this is diuresis, this manage your fluid overload. Yan. It also manages your fluid overload. But, take note, potassium wasting and potassium sparing. So, you need to check your potassium level. Yan. Kailangan pong chine-check nyo ang potassium level ng pasyente nyo when giving your furosemide or your spironolactone. Yan po. Nagigets natin. O, malapit na. We have your vasodilators.
Examples of your vasodilators are your hydralazine. Dito na lang. Hydralazine, isosorbide. Yan, di ba? Imbis na I will survive, ang ibibigay mo sa kanya para siya ay mag-survive is your isosorbide. Yan. Di ba? Bright ako doon. Para siya di ba? Ang kantay niya I will survive, bigyan siya ng isosorbide. Smart talaga ako doon. Decline. Yan. So hydralazine, isosorbide are examples of your vasodilators because this also decreases your afterload. Yan. Afterload. Next, we have your inotropes. Yan. Inotropes, we have examples, your digoxin and your dobutamine. Anong ginagawa niyan? Anong nagiging problem kanina with regards to contractility, di ba? So, this one increases your contractility. Yan. Nagigets pa? Nakakasulat pa ng tama kahit magulo na yung pinagsusulat ko? Yan. Sana po nakaka-follow tayo. No? Next, we have your nitrates. Example of nitrates. You have your sa 77 viewers natin, nitroglycerin. Para saan si nitrates? To promote vasodilation and also decrease preload. Yan. So usually ang aalalahanin nyo lang dito, preload, afterload. Yan. So again, ito na po lahat yon. So we have your Abadvin. Si Mr. Abadvin. No. So A is for your ACE inhibitors and your ARBs. So ACE inhibitors last sa suffix na pril, enalapril, captopril, lisinopril. For ARBs, usually it sounds like Satan, Sartan. So you have your valsartan, telmisartan, losartan, yung mga yan. Anong ginagawa niyan? It decreases the afterload. For your beta blockers naman, sample niyan, yung mga nag-end sa LOL, metoprolol, carbidolol, atenolol, ikaulol. Yan. Watch for yes po. Ito mga medications na andito. So aside from that, letter B din siya, it gives break to your heart rate. Kasi masyadong mabilis, papababain niya yung heart rate mo. Dahil bumaba ang heart rate mo, mababa na din yung myocardial oxygen demand mo. Next, we have letter A again, or your anticoagulants. Ang binibigay usually dyan is your warfarin. So your warfarin is usually given for patient na may atrial fibrillation, and because patient who are suffering from heart failure is risk for left ventricular thrombus. So kaya binibigay din siya. Next, we have your diuretics. Your diuretics, pwedeng potassium wasting or potassium sparing. Ang kailangan nyo lang i-check dyan parati is yung potassium level. Para saan yan? It decreases your preload. Aside from decreasing preload, since this is diuretics, it manages your fluid overload. Nagigets po? Next po, VIN. We have your vasodilators. Your vasodilators, example niyan, hydralazine. At gusto nating kumanta ng I will survive si pasyente ninyo, kaya bibigyan siya ng isosorbide. Smart talaga ako dun. Ngayon ko lang close nyo naman ako. Yan. Tap. Yan. For your vasodilators, para saan yan? It decreases your afterload. Next, we have your inotropes. So your inotropes, example niyan, digoxin and dobutamine. For digoxin, you need to check for the digoxin level. Kasi pwede magkaroon siya ng digoxin toxicity. Nakalimutan ko na kung ano yung normal level ng digoxin. Pero yung mga signs and symptoms would be nagkakaroon siya ng yellow-blue halo. Nakikita, nausea and vomiting, yung mga yan. So, kailangan nyong i-check yan. Antidote, Digivine or Digifab. Para sa ang digoxin and dobutamine, since this is inotropes, pag sinabing inotropes, di ba? Pag sa science, parang inner siya. So, it increases contractility. Next, we have your N, your nitrates. Example niyan, nitroglycerin. So, para saan yan? For vasodilation. Pag nagkaroon ng vasodilation, decrease ang preload. Ayan. Nagigets po ng lahat? Nagigets? Kung hindi, bahala kayo dyan. Ay, hindi tayo So, nagigets po ha. Ayan si Abadvin.
Meron din ako dati Dod-Bun Clash. Pero yun yung mas familiar ata sa mga bata. Yung Dod-Bun Clash. Meron pa doon yung calcium channel blocker. So, pwede din po ang calcium channel blocker. Si Dod-Bun Clash. Yan. Pwede din ito. Kung hindi si Abad-Bin, si Dod-Bun Clash. So, Dod-Bun Clash, Digitalis, or your digoxin, ACE inhibitors, dobutamine, beta blockers, oxygen, nitrates, digitalis ulit. Ay, inulit lang pala. Kaya yon. Digitalis, tapos calcium channel blocker, lifestyle changes, ACE inhibitors, sodium restriction, hydralazine. Dito kasi may nursing intervention yung Dod-Bun Clash. So kung ano na lang yung gusto ninyo, yun na lang, ha? Patient teaching na tayo para makauwi na tayo. Makauwi, sa bahay. Yeah. So, what are your patients teaching? So, number 1, patient teaching ninyo would be report weight. Or wait. They don't love me like you do. Wait. Ano tawag dito? Wait daily. Yan. Patient teaching would be wait daily. Wait daily ang pasyente. So, kailangan not more than or hindi tataas ng 3 pounds. Tama ba? 3 pounds yung nasa notes ko. Wait lang, reviewin ko. Yan. 3 pounds, yan. 3 pounds or more. Yan. 3 pounds or more in a day. Yan. No yan. Or ilan? In a week? Dapat hindi lalagpas ng hindi matutulog. 5 pounds per week. Yan. Aside from that, ano pang gagawin? Diba? Nasabi natin kanina doon, sodium restriction. So, limit sodium. Yan. Limit sodium. Kasi one cause would be hypertension. So, you need to limit your sodium intake. Aside from that, there is fluid overload. So, avoid fluid overload. So, dapat hindi more than 2 liters yung iinumin niya in a day. No. Aside from that, i-report. Watch out for. So, watch out for worsening signs of your heart failure, such as increased shortness of breath, swelling, yung mga yan. Fatigue, yung mga yan. Ano yung fatigue? Yan yung nasa ocean. Fatigue. Aside from that, kailangan po medication adherence. Ibig sabihin, iinumin ng pasyente nyo yung mga gamot na binigay sa kanya. Kung nag-alcohol si pasyente ni Sir Ram, baka makatulong, not sure. Pero if NCLEX, baka tanong ang ARNIS for heart. Ayan, Doc. Doc, ilagay mo po dyan ko yung yung ARNIS. Yeah. Parang first time ko lang din siya madinig. For doon sa mga viewers na mag-NCLEX. Yeah. Stop smoking. Ayan. Hintayin po natin yung ipopost ni Doc na ARNIS. Stop smoking. Avoid alcohol. Yan mga yan. Stop drugs kasi andun sa mga risk factors, di ba? Stay active. Since sedentary lifestyle, one of the risk factors. Tapos, vaccination. Sacubitril valsartan, Entresto. Ayan. So, yun, sabi ni Doc, ARNIS. Example is your sacubitril valsartan, Entresto. Buti na lang, Doc, hindi lumabas sa ko yan, NCLEX ko yan. Buti wala masyadong pharma sa akin. Yan. Thank you, Doc. Doc, anong indication yan? Same lang po ba yan sa ARBS? Or it is a combination? Kaya siya parang ARNIS. Yan. Vaccination. Yan. Bakit? Part siya ng latest. Okay. Oh, good. Yun. May latest management na po pala tayo. We have your ARNIS. Doc, ano ibig sabihin ng ARNIS? Angiotensin 2 receptor. Anong NI, Doc? Sacubitril valsartan. Ayan.
Sa mga, pwede nating ipa-quiz yan. Hindi siya kasama sa platelet. Yun. Tama, sa anticoagulants. Buti na lang, Doc, hindi ko sinabi yan. Wala din kasi sa notes ko. So, hindi ko rin siya nilagay. Ayan. Vaccination. Bakit po? Kasi pag nagkakaroon ng sakit si pasyente, mas na-stress si heart ninyo. Mas nagko-contract siya. So, yun. Complications ng heart failure ninyo, pulmonary edema, cardiogenic shock, renal insufficiency, mga arrhythmias, thromboembolism, tapos sudden cardiac arrest. Ayan. Ayan. So, natapos na po ang ating discussion for today. Palakpakan natin si Doc Hans. Doc Hans. Si Doc Hans ba? Si Sir Hans to? Ay, hindi si Sir Hans. Sorry po. Si Doc nga pala talaga. Angiotensin receptor. Angiotensin receptor neprilysin inhibitors. Okay po. Angiotensin 2 receptor neprilysin inhibitors. Ayan. Screenshot ko lang, Doc, para ma-share ko sa mga students pag magpapa-quiz ako.